Naranasan mo na bang parang lumayo ang Diyos sa iyo? Para bang biglang kumahimik ang kanyang mga pangako, at ang katahimikan ay pumalit sa iyong pananampalataya? May mga araw na nananalangin ka, umiiyak, ngunit tila hindi tumutugon ang langit. Sa mga sandaling iyon, sinusubukan ng kaaway na bumulong, mag-isa ka. Ngunit ngayon, nais ng Diyos na ipaalala sa iyong puso ang isang walang hanggang katotohanan. Walang makapaghihiwalay sa iyo sa kanyang pag-ibig. Walang sakit, walang pagkawala, walang pagkakamali ang sapat na makakaputol sa ugnayang tinatakan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa Roma 8, talata 38 at 39, na ni ang kamatayan, ni ang buhay, ni mga anghel, ni mga demonyo, ni ang kasalukuyan, ni ang hinaharap, ni anumang kapangyarihan, ni kataas-taasan o kalaliman, ni anumang nilikhang bagay ang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. Hindi lang ito magagandang salita. Isa itong angkla. Kapag tila bumabagsak ang lahat, kag malakas ang hangin at ang mga alon ay tila sasakmalin ang iyong pananampalataya, ang pangakong ito ang nagpapatayo sa iyo. Hindi teorya ang sinasabi ni Pablo. Naranasan niya ang bilangguan, pag-uusig, sakit at pagtanggi. Ngunit nanatili siyang tiyak, hindi sumusuko ang pag-ibig ng Diyos. Maaring dumaraan ka ngayon sa isang mabigat na panahon. Maaring kakiramdam mo sobra ka ng nanalangin at matagal ka ng naghihintay. Ngunit tandaan, nagbabago ang damdamin, lumilipas ang mga sitwasyon. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Kahit tila tahimik siya, kumikilos pa rin siya. Kahit pakiramdam mo kinalimutan ka na, inaalagaan ka pa rin niya. Sinasabi sa Panaghoy 3, talata 22 at 23, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagwawakas, ang kanyang awa ay hindi nauubos. Ito'y bago tuwing umaga. Ibig sabihin, ngayong araw, mismo ngayong araw, may bagong simula na inihahanda ang Diyos para sa iyo. Madaling maniwala sa pag-ibig ng Diyos pag maayos ang lahat. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay nasusubok kapag sugatan ang puso. Kapag nagtitiwala ka kahit hindi mo nakikita, kapag pinipili mong manatiling matatag kahit hindi mo naunawaan. Sa tuyong lupa na iyon tumutubo ang pinakadalisay na pananampalataya. At sa ganitong uri ng pananampalataya, ipinapakita ng Diyos ang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig, pag-ibig na hindi sumusuko, hindi napapagod, at hindi nabibigo. Hindi niya ipinangakong walang bagyo, ngunit ipinangako niyang sasamahan ka niya sa gitna nito. Kaya kung sinusubukan ka ng takot na ilayo, kung ninanakaw ng pagdududa ang iyong kapayapaan, kinatawag ka ngayon ng Diyos na muling dumaong sa kanyang pag-ibig. Hindi sa mga salitang walang laman, kundi sa katotohanang ikaw ay pinili, iningatan at pinoprotektahan niya. Kapag naalala mo kung sino siya, nawawala ang bigat ng lahat ng iba pa. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakasalalay sa iyong ginagawa, kundi sa kung sino siya. 4, hindi nagbabago at walang hanggan. At kung ang mensaheng ito ay humihipo sa iyong puso ngayon, huminga ka ng malalim at ipahayag ng may pananampalataya. Walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang unang hakbang tungo sa pagpalit ng kawalan ng pag-asa tungo sa pag-asa. Hayaan mong ang katotohanan ito ang maging pundasyon ng iyong pagtitiwala. Kahit hindi mo maunawaan ang daan, nasa tabi mo ang Diyos, at ang kanyang presensya ang pinakadakilang patunay ng pag-ibig. Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyong puso, mag-subscribe sa kanal na ito, i-like ang video, mag-iwan ng komento at ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi umaalis. Sama-sama nating ipalaganap ang pananampalataya at pag-asa. Napansin mo ba kung paano sinusubukang pumasok ang takot kapag nagsisimula kang magtiwala? Kapag mas pinipili mong sumandal sa mga pangako ng Diyos, mas sinusubukan ng kaaway na magtanim ng pagdududa. Bumulong siya na hindi ka karapat-dapat, na sobra na ang iyong pagkakamali, na may hangganan ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit ang katotohanan, walang hanggan ang pag-ibig na ito.
Dumaraan ito sa kasalanan, kahihiyan at panghihina para abutin ka saan ka man naroon. Hindi ito umatras sa iyong sakit, sa halip, pumapasok ito sa loob nito para pagalingin ka. Nang isinusulat ni Pablo ang tungkol sa pag-ibig na ito sa Roma 8, hindi siya tumutukoy sa pansamantalang damdamin, kundi sa walang hanggang tipan. Sinasabi niyang ang pag-ibig ng Diyos ang saligan ng ating pagkatao, ang angkla na pumipigil sa ating kaluluwa na lumubog sa gitna ng mga bagyo. Kahit tanggihan ka ng mundo, kahit magsara ang mga pinto, kahit mapagod ang puso, ganap na walang, makakabura sa sinabi na ng Diyos tungkol sa iyo. Ikaw ay minamahal, pinili at iningatan. Ngunit minsan, sa gitna ng mga laban ng buhay, nakakalimutan natin ang katotohanan ito. Hinahayaan nating mas malakas magsalita ang sakit kaysa sa pangako. Kapag dumarating ang paghihirap, natural na isipin na lumayo ang Diyos. Ngunit ang katahimikan ng Diyos ay hindi kailanman kawalan. Kadalasan, ito ay paghahanda. Sa mga oras na akala mo mag-isa ka, siya ay kumikilos na, inaayos ang landas, ginagawang patotoo ang mga sugat, at ginagawang layunin ang kaguluhan. Ang Diyos ay hindi tao upang magsinungaling, gaya ng sinasabi sa mga bilang 23, talata 19. Kung ipinangako niya ang pag-ibig na hindi natitinag, iyon ay dahil ang pag-ibig na ito ay tumatagal sa panahon, sa pagkakamali, at maging sa iyong pagdududa. Ang problema ay kapag humahaba ang sakit, nakakalimutan natin kung sino siya. Nagsisimula tayong magduda sa kanyang kabutihan at iniisip na nagbago siya. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi umaayon sa mga pangyayari. Ito'y nananatiling matatag at hindi nagbabago. Isipin mo ito, kahit na lumalayo ka, patuloy na pinalilibutan ka ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Hindi kanya sinusukuan. Patuloy siyang kumatawag, nagpapagaling, at naghihintay sa sandaling magpasya ang iyong puso na bumalik. Ito ang biyaya, pag-ibig na walang kondisyon, habag na walang hanggan. Kaya sinabi ng salmista, kahit na ako'y maglakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Kapag ang presensya ng Diyos ay nananahan sa iyo, walang kadiliman ang mananatili. At marahil, ang kailangan mo lang ngayon ay maalala, hindi ka minamahal ng Diyos ng mas kaunti, dahil pagod ka o natatako. Alam niya ang bawat kahinaan, bawat luha, at gayon pa man pinipili ka niya, araw-araw. Ang pag-ibig niya ay hindi basta damdamin na dumarating at nawawala. Ito ay isang walang hanggang pasya. Kaya bago mo ipagkatuloy ang iyong araw, huminto ka muna sandali at makipag-usat sa Kanya. Sabihin mo, Panginoon, nais kong manatili sa iyong pag-ibig, kahit na hindi ko maramdaman, kahit na hindi ko maintindihan. Ang simpleng kagsuko na ito ay nagbubukas ng pintuan ng puso upang pumasok ang Diyos at magdala ng kapayapaan kung saan dati ay may pagkabalisa. Sapagkat kung saan nananahan ang pag-ibig ng Diyos, nawawalan ng lakas ang takot at muling namumukadkad ang pananampalataya. Sa buhay, may mga sandaling parang bigla na lamang gumuho ang lahat. Ang sakit, pagod, pagkalugi, at kawalan ng katiyakan ay nagsisiksikan na parang mga along gustong lunurin ang kaluluwa. At doon mismo pinakamalinaw na nahahayag ang pag-ibig ng Diyos. Hindi niya inaalis ang lahat ng bagyo, ngunit nangangako siyang kasama ka sa bawat isa. Kapag malakas ang ihip ng hangin at pakiramdam mo'y hindi mo na kaya, ang pag-ibig niya ang umaalalay sa iyo. Ito ang pag-ibig na bumabangon sa iyo kapag naubos na ang iyong lakas, at nagpapaalala na kahit sa dilim, may ilaw, ang mismong presensya ng Diyos na hindi kailanman iniiwan ang kanyang mga anak. Sinabi ni Jesus sa Juan 15, talata 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ay namumunga ng marami, sapagkat kung wala ako, wala kayong magagawa. Ito ang esensya ng buhay kasama ang Diyos, ang manatili sa Kanya. Kapag nakakapit ka sa presensya ni Kristo, lahat ay nagbabago. Kung saan may takot, sumisilang ang tapang. Kung saan may guilt, tumutubo ang kapatawaran. Kung saan may kawalan ng pag-asa,
umuusbong ang pag-asa. Naghahanap ang mundo ng kapayapaan sa mga bagay na panandalian, ngunit ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa presensya ng Diyos. Kaya sinabi ng salmista, sa iyong presensya ay may kapuspusan ng kagalakan. Marahil pagod na ang iyong puso ngayon. Marahil sinubukan mong ayusin ang lahat mag-isa at napaggantong hindi mo na kaya. Kaya hayaan mong gawin ng pag-ibig ng Diyos ang hindi mo kayang gawin. Buksan mo ang iyong puso at sabihin, Panginoon, wala na akong lakas, ngunit nagtitiwala ako sa iyo. Kapag sumusuko ka, nagsisimula ang Diyos na kumilos. Binabago niya ang mga puso, pinagagaling ang mga sugat, at muling pinapaliyab ang apoy ng pananampalataya. Hindi kailanman nabibigo ang pag-ibig niya, at ito ang katotohanang dapat gumabay sa bawat hakbang mo. At kung sakaling magduda ka, alalahanin mo ito, ang Diyos na nagbukas ng dagat, tumigil ng bagyo, at bumuhay ng patay, siya rin ang Diyos na nag-aalaga sa iyo ngayon. Walang sitwasyong napakasira para hindi niya maibalik. Walang kaluluwang napakasugatan para hindi niya mapagaling. Wala, talagang wala, na makapaghihiwalay sa iyo mula sa pag-ibig ng Diyos na nasa Kristo Jesus, ang Panginoon. Kaya itaas mo ang iyong ulo, magtiwala muli, at hayaang baguhin ng pag-ibig na ito ang lahat sa loob mo. Ngayong araw, piliin mong manatiling matatag sa pag-ibig na ito. Naway maging angkla ito na nagpapalakas sa iyo kapag umiindayog ang mundo, maging ilaw na gumagabay sa iyo kapag madilim ang daan, at maging ligtas na kanlungan pag dumarating ang mga bagyo. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang pundasyon ng pananampalataya, ang pag-asang hindi namamatay, at ang sagot sa lahat ng tanong ng puso. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong espiritu at nagdala ng kapayapaan sa iyong kaluluwa, mag-subscribe ka sa channel na ito, i-like ang video, mag-iwan ng komento, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng paalala ng hindi matitinag na pag-ibig ng Diyos. Naway samahan ka ng presensya ng Panginoon ngayon at magkakailanman, at naway manatili ang iyong puso na nakaugat sa pag-ibig na hindi kailanman lumalayo. Amen.